Nagtitipon ng tropa ang Rusya at Europa sa hangganan, nag-aanda ng probokasyong militar ang Belarus laban sa NATO countries at isinara ng Poland ang himpapawid sa hangganan ng Belarus at Ukraine sa loob ng 3 buwan. Iniulat ng intelihensya ng Lithuania na nagtatayo ang Rusya ng unit militar sa hangganan ng NATO na maaring magpahiwatig ng paghahanda para sa probokasyong militar. Samantala, nagpaalala ang iba pang eksperto na kamakailan ay maraming lalaki sa Belarus ang ipinatawag para sa biglaang pagtitipon ng militar. At sa gitna ng ganitong mga balita, dumarami ang mga pahayag na naghahanda ang Rusya ng panibagong probokasyong militar laban sa Europa at handa ang Europa para rito. Dahil dito, maaari tayong maging saksi sa pag-atake ng Rusya sa Europa sa mga susunod na araw o linggo. Sa episode na ito, suwestiyon kong himayin natin kung ano talaga ang sinabi ng intelihensya ng Lithuania at dahilan ng pagsasara ng airspace ng Poland ng 3 buwan. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pagsasara ng airspace sa loob ng 3 buwan? Totoo nga ba na ito ay paghahanda na para sa digmaan o sadyang masyadong mainit ang mga balita kaya ang mga ganitong pahayag ay nagdudulot ng mga konklusyon na malapit na, halimbawa sa Suwałki area, magsisimula na ang digmaan? Tara, himayin natin ng maayos ang sitwasyong ito. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, para may rekomenda ng mga algorithm ng YouTube ang episode na ito sa mas maraming manonood. Pakiusap, mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News gamit ang link sa description. Doon kami agad naglalatala ng bagong balita. Nagtipon ng tropa ang Rusya sa hangganan ng Noruega habang kumukuha naman ang Rusya ng karanasan sa labanan sa Ukraine na posibleng magamit laban sa alyansa hinaharap. Ito ay binanggit sa taunang pagtatasa ng mga banta sa seguridad na inilahad ng intelihensya ng Lithuania at iniulat ito ng Reuters. Sa dokumento ng Lithuanian Intelligence na tinatawag na tunang pagtatasa ng mga banta sa seguridad, binanggit na sa ilang mga kondisyon, maaari maghanda ang Rusya para sa malawakang labanan laban sa NATO sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Kung alisin ang mga parusa, magbibigay ako ng CP pagkatapos. Malamang nalilika ang Rusya hindi lang ang hukbong mas malaki ng 30 to 50% kaysa bago ang digmaan, kundi pati na rin ng medyo makabago. Ang mga estratehikong reserba ng armas at bala ay ganap na may babalik. Layunin ng Moscow na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Europa pabor sa kanila at pasukuin ang Ukraine. Nabanggit din sa dokumento ang paglakas ng industriyang pangdepensa ng Rusya. Ayon sa datos ng intelihensya ng Lithuania, pinalawak ang produksyong militar sa tulong ng China na nagbigay daan sa Rusya na mabawasan ang kanilang pagdepende sa mga teknolohiyang kanluranin. Pagkatapos ng digmaan, ang posibleng sobrang armas ayon sa ulat ay maaring magkaroon ng epekto sa pandaigdigang seguridad. Ang Lithuania na may hangganan sa Rusya at sa pinakamalapit nitong kaalyado na Belarus ay miyembro ng NATO at European Union at itinuturing itong pantay. Isa rin siya sa mga pinakamasugid na taga-suporta ng Ukraine at kritiko ng patakaran ng Rusya. Binanggit din sa ulat ng intelihensya ang mga pagsabog ng mga package noong 2024. Noon, isinisi ng mga opisyal ng Lithuania sa militar na intelihensya ng Rusya ang mga insidenteng ito, na binanggit na posibleng magdulot ito ng mga biktima. At ang mga Ruso na mga barbaro ay nagpatuloy sa kanilang probokasyon sa Europa mula noon. Kasabay nito, binigyang diin sa dokumento isang serye ng insidente ng pagkasira ng gas pipeline, kable at telekomunikasyon sa dagat Baltiko. Bagaman ito ay may kaugnayan sa mga barkong nagmula sa mga pantalan ng Rusya. Ngunit ayon sa pagtataya ng intelihensya, hindi ito sinadyang gawin. Kasabay nito, hindi binanggit sa ulat kung anong datos ang naging batayan ng konklusyon. Kasabay nito, may balita na sa Belarus ay inanunsyo ang agarang pagtitipon ng mga reservist, kaya may senyales na mula sa teritoryo ng Belarus ay posibleng magkaroon ng probokasyong militar. At biglang inanunsyo pa ng Poland na simula ika-10 ng Marso ay magpapatupad sila ng mga limitasyon sa air traffic sa silangang bahagi ng bansa na katabi ng Ukraine at Belarus. Ito naman ang mismong lugar ng Suwałki Corridor na nag-uugnay sa Kaliningrad Oblast ng Russian Federation at Belarus.
Ito ang pinakamalamang na target ng pag-atake ng Russia dahil ito ang pinakamahina. Nasa depensa ito ng NATO at puputulin nito ang ugnayan ng mga bansang Baltiko sa natitirang Europa. At iniulat na ang no-fly zone ng Poland ay sumasaklaw sa impapawid mula sa lupa hanggang sa taas ng mga 3 kilometro. Mahalaga ito dahil ang mga pampasaherong eroplano na nasa mataas na altitude ay magpapatuloy ng biyahe ng walang pagbabago at hindi apektado. Ngunit ang maliit na aviation at lalo na ang mga drone na mahigpit na nire-regulate ang mga operator. Bawal ang lahat ng paglipad mula takip silim hanggang bukang liwayway sa night mode. Exception lang ang sasakyang panhimpapawid at ilang aprobadong flight na espesyal na ahensya. Sa daytime mode, mula bukang liwayway hanggang takip silim, pinapayagan lang ang mga paglipad kung may flight plan, gumaganang transponder at tuloy-tuloy na radio communication sa mga aviation control authorities. Sa huli, maari nating sabihin na ang pagbabawal ay umiiral para sa maliit na aviation at mga drone. Walang ganap na pagsasara ng himpapawid. Wala talaga. Hindi totoo ang balitang isinara ng Poland ang airspace nila ng 3 buwan. Sa totoo, bawal lang magpalipad ng maliliit na eroplano at drone doon. Na medyo malinaw naman, lalo na kung isipin kung sino ang mga kapitbahay nila. Pero mas mahalaga, mas mainam na ito ng pansin sa mismong mensahe ng intelihensya ng Lithuania na tinutukoy ng ahensyang Reuters at siyang naging dahilan ng ingay tungkol sa balitang ito. Ang pahayag na nagsasabing nag-iipunan ng mga tropa ang mga Ruso sa hangganan ng NATO ay nabaluktot at wala sa konteksto. Ganito ang pagkakasabi ng CP mula sa Reuters. Pinalalawak ng Rusya ang mga unit militar sa hangganan ng NATO, ipinapadala sila sa Ukraine para sa karanasan at gagamitin bilang sentro sa labanan kontra NATO pagkatapos ng digmaan. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa kasalukuyang pag-deploy. Tinutukoy dito ang pangmatagalang plano, mag-ipon ng karanasan sa Ukraine para sa laban sa NATO, sakay lipat ang mga tropa sa hangganan ng alyansa. Naglalatala muli ang Reuters ng CP mula sa taunang ulat ng intelihensya ng Lithuania. Ibig sabihin, wala pang ulat ng paggalaw ng tropa ayon sa intelihensya. Inuulit ko, ito ay pangkalahatang pantatasa lang. Isang regular na pagsusuri ng kalagayan ng seguridad na ginagawa ng intelihensya. Ibig sabihin, taon-taon silang gumagawa ng ganitong ulat. Hindi ito yung tipong may nakita sila at agad na nag-ulat ang intelihensya na kakatapos lang naming makita. Hindi ganon. Sa ulat sinabing, kung alisin ang mga parusa, handa ang Rusya sa malawakang digmaan laban sa NATO sa loob ng 6 na taon. Hindi ito tungkol sa kasalukuyan, kundi sa haka-hakang senaryo 6 na taon mula ngayon. Kaya itinatala lang natin ito. Sa mismong sandaling ito, walang malawakang pag-deploy ng mga tropa. Pero ang talagang dapat bigyang pansin sa ulat ay ang CP na nagsasabing gusto ng Russia na dagdagan ang kanilang hukbo ng 30 hanggang 50%. Yan ang totoo. Tungkol sa personal, totoo talaga yan at mabilis din ang pagdami ng kanilang bilang. Ang mga mabangis na Rusong ito handang sumugod at mamatay. Bago ang digmaan, ang kabuang bilang ng mga aktibong sundalo ng sandatahang lakas ng Federasyon ng Rusya ay umabot sa 900,000 katao. Noong 2025, umabot na sila sa 1,134,000. Ibig sabihin sa loob ng 4 na taon, nadagdagan ng 26% ang bilang ng mga sundalong Ruso. At ito ay kahit na may napakalaking pagkalugi sa Ukraine. Kamakailan, pinirmahan ni Putin ang utos na damihan ang sandatahang lakas sa 1.2 milyong tao. Kaya talagang dapat isaalang-alang na itinakda ni Putin ang layunin na dagdagan ng hukbo ng 2 katlo mula sa bilang nito bago ang digmaan. Sa usaping kagamitang militar, siguradong may problema ang Russia at maaaring pinalalaki ng Lithuanian intelligence ang issue. Sa ngayon, wala pang pag-deploy ng mga tropang Ruso sa mga hangganan ng NATO. Lahat ng pagsisikap ng Russia ay nakatuon sa Ukraine na yon. Ngunit dapat din nating aminin na naghahanda ang Europa sa posibleng bigmaan laban sa mga Ruso. Halimbawa, balak ng Finland na alisin ang ipinapatupad mula pa noong dekada 80 na pagbabawal sa pagpasok at pagtransit ng mga sandatang nuklear. Kasama rin ang pag-iimbak nito sa Finland ayon kay Defense Minister Antti Hakanen.
Ayon sa pinuno ng ahensya, ang kasalukuyang mga patakaran ay nawala na ng bisa sa kasalukuyang sitwasyon at hindi ito tugma sa estado ng Finland bilang miyembro ng NATO. Binigyang diin ng ministro, ang pagdadala ng sandatang nuklear ay papayagan lamang para sa pagtatanggol ng bansa. Nakakatawa, agad tumugon ang Kremlin sa mga plano ng Finland. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo ng Rusya, Dmitry Peskov, ang paglalagay ng sandatang nuklear sa Finland ay ituturing na direktang banta at tutugunan ng Moscow ng kaukulang aksyon. Pero alam nyo, kay Peskov at sa iba pang mga hindi naliligo at mababangis na Ruso, gusto kong ipaalala, kayo ang unang nagsimula ng larong ito. Nang inilagay ninyo ang sandatang nuklear sa Belarus. Kaya ngayon, masanay na kayo na bawat misil sa Europa, tabilang na ang mga nuklear, ay tutok na sa mga bobong ulo ninyo. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung naging interesante at kapakipakinabang ang episode na ito, maaaring suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship. Gamitin ang mga link, detalye sa video description o QR code sa screen. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.